Gumulong na ang preliminary investigation ng DOJ sa kasong plunder kaugnay sa flood control scandal laban kina Senator Jinggoy Estrada at Bong Revilla. Live mula sa Senado, live mula sa Maynila, nangunguna sa balita si Mon Galvez. Mon, dumalo ba si Senator Estrada at Revilla? Jiggy, no-show sina Senador Jinggoy Estrada at dating Senador Bong Revilla dito sa preliminary investigation ng DOJ para sa magkaiwalay na reklamong plunder na isinampa laban sa kanila. Tanging mga abogado lamang ng senador ang dumating dito sa DOJ para sa naturang preliminary investigation. Kaugnay ito sa umano'y bid rigging o minanipulang bidding para sa mga inaprubahang flood control projects. Paliwanag ni Prosecutor General Richard Anthony Fadulion, hindi pa naman talaga required kasi na pumunta ng personal ang mga respondents. Yan ay lalo't reception of records o pagtanggap pa lamang ng mga dokumento ang kailangang gawin ngayong araw na ito. Pakinggan natin ang bahagi ng pahayag ni Prosecutor General Richard Fadulion. When the time comes that the counter affidavits have to be submitted, the next scheduled hearing, then that's the time that they will be obliged to appear. Mon, yung ibang mga sinasangkot sa plunder, itong ibang mga respondents bukod kina Estrada at Revilla, ano mangyayari sa kanila? Well, Jiggy, isa sa mga kapwa-respondent ni Senador Jinggoy Estrada ay si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan na personal na pumunta rito sa DOJ kani-kanina lamang. Pag-aaralan pa raw muna niya at ng kanyang kampo yung detalye ng isa ng pangreklamo laban sa kanila. Handa naman daw siyang harapin ito. Ginit din ni Bonoan na hindi siya aalis ng bansa sa kasagsagan ng plunder case hearing maliban na lamang daw kung kailangan niyang bisitahin ang kanyang misis na may sakit sa Amerika. Paliwanag ng DOJ, wala namang problema rito. Pero paalala nila, may umiiral na Immigration Lookout Bulletin Order sa mga respondents. Narito ang pahayag ni DOJ spokesperson Attorney Polo Martinez. Any movement that they make across different jurisdictions will be closely monitored. And yung pag-ask nila ng permission o pagbigay nila ng notice sa DOJ is just their indication of good faith. But in the grand scheme of things, legally, yung Department of Justice is in no position to say, sige, pwede ka umalis, sige, you can stay, you can move different jurisdictions. Again, may constitutional right to travel pa po kasi sila habang hindi pa sila akusado. Jiggy, humarap din kanina sina yung iba pang kapwa respondents sa kasong plunder na sina dating DPWH official Henry Alcantara at yung contractor na si Sally Santos. Pero ito'y para sa pakikipag-ugnayan naman nila sa Witness Protection Program bilang tumatayong state witnesses sa naturang issue. Jiggy. At Mon, yung kasong plunder ni Zaldico, anong update dito? Jiggy, nilinaw ng DOJ na mayroon silang 60 araw or 60 days para resolbahin ang kasong plunder laban kay dating Ako Bicol Party List Congressman Zaldico. Under investigation pa rin daw ito hanggang sa ngayon dahil sa mga pending incidents na kailangan pa munang himayin. Sa ngayon, hindi pa rin daw nagsusumite ng kanyang counter affidavit itong Siko laban sa kinakaharap na reklamo. At sakaling hindi raw siya magpakita o magbigay ng anumang panig, hindi raw ito makakaapekto para ma-delay ang pagdedesisyon ng DOJ. Yan muna ang latest mula rito. Balik sa iyo, Jiggy. Yan ang ulat ni Mon Galvez mula sa Maynila. Mga kapatid, Jiggy Manikad po, pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.